dumalangin sa oras na ito. Panginoon, ulit kami lumalapit sa iyong banal na harapan sa trono ng biyaya upang patuloy, Ama, na aming pumingin ang iyong pamumuna, ang pagkilos mo, Diyos, sa oras nito maging sa pag-aaral ng iyong mga salita. Bastasan mo, Diyos, ang mga salita mo na aming tatalakayin. Na ito po ay maging pagpapala, Diyos, sa bawat isa. At ikaw po, Diyos, ang siya po may kaas na pulit maluwalhati. At ikaw po ang siya matukas din po ng bawat pusong pangunawa ng bawat isa upang aming lubusang maunawaan ang iyo pong Ebanghelyo, Panginoon. Bastasan mo yung mga lingkod, ang bawat sa amin, o Diyos, ay linisin sa lahat ng aming karamihan. At sa oras nito, dakilang Diyos, ang isinatwasakin mo ang lahat ng hadilang nagawa ng kaaway upang kami gambalain. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Ito po ang aming dalangin at sa ilamang po ang pinakamataas na pagpuri, ang kalwalatian at karangalan ngayon at magpakailanman sa ngalan ni Jesus. Amen. So, mahal po tayo makaupo at yan nga po ang pinakamataas na pagpuri at pagsamba ay sa ating pinakamamahal na Jesus. Sa ating po mga pinag-aaralan na mga salita ng Diyos o ang Ebanghelyo ng ating Panginoon, may mga pagkakataon na mayroon po nauuli. At ito po ay mga pag-aalala din po sa bawat isa sa atin at kabilang po kami na tumatayo sa banal na lugar. At sa oras nito, karamihan, hindi na po nakakapagdala ng Biblia at narin po yung mga gadgets na dahil. So sa bawat mga kapatid natin na narin po yung harapan na narin po na maaari po ninyo makita at mabasa po ang ating po mga pinag-aaralan. So ating pong buksan ang aklat po ng Matthew chapter 18 verse 23 up to last verse, na ito po ang ating pong pag-aaralan sa oras nito sa Ebanghelyo ng ating mahal na Panginoon. Dito po sa Matthew chapter 18 verse 23 up to last verse, na ganito po ang nakasaad. Kaya ang kaharian ng langit ay tulad sa isang hari na nag-ibig na makipag-usap sa kanyang mga alipin. At nang siya'y magpasimulang makipaghusay, ay iniharap sa kanya ang isa sa kanyang may utang na 10,000 talento. Datapwat palibhasa wala siyang sukat ibayad. Ipinag-utos ng kanyang Panginoon na siya'y ipagbili at ang kanyang asawa at mga anak at ang lahat niyang tinatangkilik at nang makabayan. Dahil dito, ang alipin ay nagpatirapa at sumamba sa kanya na nagsasabi, Panginoon, pagtiisan mo ako at pagbabayaran ko sa iyong lahat. At sa habag ng Panginoon, sa alipin iyon, ay pinawalan siya at ipinatawad sa kanya ang utang. Verse 28, datapwat lumabas ang alipin iyon at nasumpungan ang isa sa mga kapwa niya alipin na sa kanyang may utang na 100 denaryo at kanyang hinawakan siya at sinakal niya na sinasabi, bayaran mo ang utang mo. Kaya nagpatira pa ang kanyang kapwa alipin at namanhin sa kanya na nagsasabi, pagtiisan mo ako at ikaw ay pagbabayaran mo. At siya'y ayaw at yumaon at siya'y ipinabilanggo
hanggang sa magbayad siya ng utang. Nang makita na ng kanyang mga kapwa alipin ang nangyari, ay nangamanglaw silang luha at nagsiparaon at sinisisa ng Panginoon ang lahat ng nangyari. Nang magkagayay, pinalapit siya ng kanyang Panginoon at sa kanya'y sinabi, ikaw na alipin masama, ipinatawad ko sa iyo ang lahat ng utang sa iyo ngayon sapagkat ipinamalik mo sa akin. Hindi baga dapat na ikaw naman ay mahabag sa iyong kapwa alipin na gaya ko namang nahabag sa iyo? At nagalit ang kanyang Panginoon at ibinigay siya sa mga tagapagpahirap hanggang sa siya'y magbigay, hanggang siya'y magbayad ng lahat ng utang. Gayon din naman, last verse, gayon din naman ang gagawin sa inyo ng aking Ama na nasa kalangitan kung hindi ninyo palatawarin sa inyong mga puso ng bawat isa ang kanyang kapatid. Colossians chapter 3 verse 13, na ganito po ang nakasaad sa Ebanghelyo ng ating Panginoon ay sinulat po kay Apostol Pablo sa mga taga-Colosas na rin po ay mga kapwa nating mananampalataya. Ang sabi po, mga piisan kayo sa isa't isa at mga patawaran kayo sa isa't isa kung ang sino man ay may sumbong laban sa kanman na kung paanong pinatawad kayo ng Panginoon ay hindi naman ang inyong gawin. So, pagpalain po ng ating dakilang Diyos ang pagkabasa po sa Ebanghelyo ng ating mahal na Panginoon. So, ang ating tatalakayin ay pamamagalan po natin confessing of faults and forgiving one another. So, natin po yung ating pagpapahiyag ng ating mga kasalanan at pagpapatawad ng bawat isa. Ang Panginoong Jesucristo ay nagbigay ng kwento patungkol sa dalawang alipin. So mga kapatid, sa ating pong tatalakay po ay ating pong maibibigay ang bagay nito na sa ating mga buhay na tayo man ay mayroong mangutang sa Diyos. Subalit, ang utang nito ay ang kasalanan. So, no one, ibig sabihin, tayong lahat ay hindi karapat-dapat sa harapan ng Diyos. Sapagkat sinasabi ng banal na kasulatan sa aklat ng Romans 3:8 or 3:10 na na-mention, there is no one righteous, wala daw kung matuwid, wala kahit isa. So, ibig sabihin, tayong lahat ay mga makasalanan. Hindi po tayo worthy, hindi tayo karapat-dapat sa harapan ng ating Diyos na banal, sapagkat ang Diyos, siya po ang Diyos na banal at ang Diyos ng kabalan. At ang sabi ng madalang sulatan sa 1 John 1:8, kung sinasabi natin tayo ay walang kasalanan, ating dinadaya ang ating mga sarili at ang katotohanan ay wala sa atin. So, if na sinasabi natin na tayo ay matuwid sa harapan ng Diyos sa ating sariling katwiran, mayroong katwiran na nanggagaling sa Diyos. Pero pinag-usapan dito na ang ating buhay sa harapan ng ating Diyos na banal, na sinasabi ng Biblia na kapag sinabi natin tayo ay walang kasalanan, walang pagkakamali, na tayo ay matuwid sa harapan ng ating Diyos na makapangyarihan, tayo ay sinungaling.
dinadaya natin ang ating mga sarili. Kaya sa banal na kasulatan na-mention na walang matuwid, wala kahit isa. At hindi tayo maaaring makaabot sa glory, sa kalwalatian ng ating dakilang Diyos sapagkat tayo ay mga makasalanan. So lahat tayo ay makasalanan. Ipinakikita ng banal na kasulatan na maraming mga halimbawa na ibigay maging ang ating Lord, maging sa aklat ng John chapter 8, ipinakikita yung babaeng Samaritana. So ipinakikita, mga kapatid, na ang lahat ay mayroong pagkakasala. So ngayon po, yamang tayo ay makasalanan, yamang tayo ay hindi karapat-dapat sa harapan ng ating Diyos na buhay, ang ating Diyos na banal. Ang sabi ng 1 John 1:9, ito ang dapat natin gawin. Kung ipahayag mo sa iyong bibig, ang sabi ng Biblia, ang iyong mga kasalanan, ang Diyos ay tapat at banal, na ikaw ay handang patawarin sa lahat ng kasalanan at ikaw ay kanyang lilinisin sa lahat ng iyong karne. So nais ng ating God Almighty na ang bawat isa atin ay dapat mag-confess. Dapat ang bawat isa atin ay umami na hindi tayo worthy, na tayo ay mga makasalanan, kaya kailangan natin ang repentance, na kinakailangan yung pagsisisi, pag-amin sa ating mga kasalanan, sa ating mga kamalian, na tayo ay marumi sa harapan ng ating Diyos na makapangyarihan. So, sabi ng Biblia, kung ipapahayag mo ang iyong kasalanan, so, sino ang makapagbibigay sa atin ng pagpapatawad sa ating mga sala? Kaya ba tayo matawarin ng kapwa natin mga, sabihin natin po mga kapatid, kaya ba ninyong patawarin ang aking mga kasalanan na ang bawat sa atin ay patungo sa impyerno, while yung judgment, darating araw, yung lake of fire na tinatawag na second death, na ito po yung everlasting condemnation na sinasabi ng Scripture. So, sabi ng banal na kasulatan, hallelujah, na kung tayo ay makasalanan at tayo, mga kapatid, ay magpapahayag ng ating mga kasalanan, hindi tao ang maaaring makapagbigay sa atin ng pagpapatawad upang tayo po ay mag-escape o tayo po makaiwas sa everlasting condemnation. Kung yung sabi ng 1 John chapter 2, verse 1 and 2, ito po ang nakasaad sa banal na kasulatan. Ang sabi po ng 1 John chapter 2, verse 1, sa Bible ko na ginagamit, na ganito po ang nakasaad at sa harapan po ay inyong mababasa. Ang sabi po, bumunti ko mga anak, ang mga bagay na ito ay isinusulat ko sa inyo upang kayo'y huwag mga kasal. Ang sabi nito, at kung ang sino man ay magkasala, ay may, sabi ko, nagpapamagitan tayo sa Ama, si Jesucristo ang matuwid. At siya ang pangpalubag loob sa ating mga kasalanan, at hindi lamang sa ating mga kasalanan, kundi nang sa buong sanlibutan din naman ang sabi ko ng Ebanghelyo o ng banal na kasulatan. So, ipinakikita na ang makapagbibigay lamang ng pagpapatawad
sa ating mga sala ay walang iba kundi ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo, sapagkat Kanyang inialay ang Kanyang buhay na tayo lubos ng Kanyang dugong banal sa krus ng Kalbaryo. At ang sabi ng banal na kasulatan, siya lamang ang hindi nagkasala. Kaya ay pinakikita ng banal na kasulatan na mayroong tagapamagitan. 1 Timothy 2:5, there is only one God and mediator between God and man. At ang mediator nito ay walang iba kundi ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Siya po, hindi si Mary, hindi si Paul, hindi si Peter, si James, si John, kundi ang ating Panginoong Jesucristo nang siya ay nag-manifested, nagkatawang tao. So mga kapatid, ipinakikita, uulitin ko po, na tayong lahat ay makasalanan. Hindi tayo karapat-dapat sa Panginoon, subalit ang Diyos ay mahabagin, ang Diyos ay maawain, ang Diyos ay mapagbiyaya, ang Diyos ay mapagpatawad, ang Diyos ay maunawain, at ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig. So, nang tayo po ay lumapit sa Kanya, na ating inamin na tayo ay hindi karapat-dapat, na ating inaccept, ating tinanggap, ating nireceive ang ating Panginoong Jesucristo sa ating buhay, na siya ang kailangan natin, na siya lamang maaring makapagbigay ng papapatawad sa ating mga kasalanan, gaano man ito kadumi sa harapan ng Diyos, kaya daw po niyang gawin na katulad ng niyebe, at ito'y pagtingin ng ating mahal. Kapag ikaw ay lumapit sa Panginoon, nagpakumbaba, inamin ang pagkakamali at pagkakasala, so nariyan yung pagpapatawad ng ating Panginoon. So ngayon, tayo ngayon ay tinanggap na ng ating mahal na Panginoon. Dahil mayroong isang alipin na nagkautang, na siya po ay nagkautang ng malaking halaga, subalit ang sabi po ng Biblia, siya nakiusap at ito ay pinawalang bahala na lang ng kanyang Panginoon. Sa ating paglilingkod sa ating Diyos na makapangyarihan, we are not perfect. Hindi tayo perfect. Sabi nga ng aklat ng Ecclesiastes chapter 7, kung niyo kakalian tignan 7:19 or 20, na walang taong gumagawa ng mabuti o matuwid, subalit hindi siya nagkakamali. Ang sabi po ng Ecclesiastes chapter 7, verse 20, tunay na walang matuwid sa lupa na gumagawa ng mabuti at hindi nagkakasala. So ngayon, tayo po ngayon ay nasa kamay ng Diyos. Tayo po ngayon ay nasa presensya na po ng Panginoon. Tinanggap na natin siya, pinatawad tayo sa ating mga kasalanan, subalit tayo ay narito sa mundong ibabaw nito. Habang tayo ay buhay at habang inihintay natin ang ating Panginoon sa rapture of the church, we are living in this world. Tayo ay nabubuhay sa mundong ibabaw nito na sinasabi nga ng Biblia na panahon ng pagkanin, sa chapter 8, nakikita yung ating tiyumpo ng tao dating ang. So, mayroong pagkakataon na sa ating paglilingkod sa Diyos, na ikaw ay bumagsak,
na ikaw ay magkamali sa ating pagdesisyon, sa ating mga gagawin. May pagkakataon na sa halip na tama sa ating mga pagdedesisyon, tayo ay umakalak. And then sometimes may pagkakataon na tayo po ay nakakagawa ng hindi maganda sa paningin ng ating Diyos na makapangyarihan. Bagamat sa tao ay maaari tayong makapaglihim, subalit sa harapan ng ating Diyos na makapangyarihan, there is no sin. Sapagkat ang sabi ng Proverbs 13 verse 3, the eyes of the Lord are in every place. Ang mga mata ng Panginoon ay nasa lahat ng dako sa kasamaan at mabuti. So isang bagay na aking mentioning kung bakit sinasabi ng Biblia na confess your faults and forgiving one another. So ang inuuna yung ating mga sarili in the sight of the living God, kung ano yung ating sitwasyon, ang ating kalagayan, ang Diyos at kayo nakakalam ng mga bagay sa ating kong mga buhay. So dito po ay pinakikita ng banal na kasulatan na ito po ay common, ito po ay popular na at alam na ng maraming mga mananampalataya ang naging masaysayan ng isang naging king na naging successor ni King Saul na walang iba kundi si King David. Na siya po ay naging hari ng Israel at ang sabi ng banal na kasulatan sa 2 Samuel chapter 11, 2 Samuel chapter 12, ipinakikita ito pong pangyayari na hindi po biro-biro yung kanyang nagawang pagkakamali o nagawang pagkakasala. One day, yung mga soldiers na rin po na sila po ay nakipagbaka. Sa halip na si King David ay kasama, siya po ay naiwan sa palace. And then, siya po ay nasa tinatawag na baluna sa pinakataas o terrace po ng palace. And then, habang siya po ay nagmumuni-muni at tumitingin, habang siya'y nasa balkunay po ng palace. So, ang sabi ng Biblia, mayroon siyang nakita ngayon na isang babae, na ang babae ito na siya ay naliligo at ang pangalan niya ay Batseba. So habang naliligo si Batseba at napatingin si David sa kanya at nakita niya na ito ay maganda, naapit siya, and then ang sabi ng banal na kasulatan, siya ay tumuwa doon sa kanyang mga katiwala na pumunta sa kanya, ibig sabihin, pinapunta niya at pinatanong niya kung sino ang babae niya. So ang sabi niya, ito ay si Batseba na ang kanyang asawa ay si Uriah. So ang sabi ni David, dalhin mo sa akin si Batseba. At si David po, mga kapatid, dahil nagkaroon po ng desire, na nagkaroon ng lust of the eyes, nagkaroon ng lust of the flesh, nainggano siya, natuso siya, and then kinuha niya si Batseba at ito'y kanyang sinipin. Sa maikling kwento, sabi ng Biblia, si Batseba, nariyan po, siya po ay nabuntis. Siya po ay nabuntis at ipinasasabi ni Batseba sa hari na ako ay nagdalang tao sa hari. So mga kapatid, ang pangyayari ito, nagkaroon ng pangamba si David, nakakahiya kung ito ay mahayag. At gumagawa siya ng paraan upang yung kanyang pagkakamali, yung kanyang pagkakasala,
na ito ay kanyang itago, na ito ay hinilihim. Subalit, ang sabi na ng banal na kasulatan, walang lihim sa harapan ng Diyos. So, ang sabi niya, dahil pinatawag niya si Uriah na asawa ni Batseba, at ang kinausap niya, sabi niya, umuwi ka upang puntahan mo ang iyong asawa. Pero si Uriah ay hindi umuwi at siya ay natulog lamang doon, nakasama yung mga nagbabantay at sinuling pinatawag ulit. Bakit hindi ka umuwi? O Panginoon ko, yung aking mga kapwa sundalo ay nakikipagbaka, ako ba yung umiyubang ko ay magpakasaya, hindi ko po magagawa. Gumawa ng paraan si David at siya po ay kumuha ng alak at sila po ay nag-inuman nila sa niya si Uriah upang siya ay pauwiin sa kanila, subalit hindi rin umuwi sa Uriah. So, sabi ng Biblia, gumawa ng paraan ngayon si David para siya po ay makaiwas doon sa kasalanan na kanyang ginawa. So, ang sabi ng banal na kasulatan, gumawa siya ng sulat at sumulat siya na si Uriah na siya ay isama mo doon sa pagigpagbaka at doon sa mga matatapang na kaaway, at kapag sila'y nasa kagipitan na, siya ay iwan ninyo upang siya'y mamatay. Yung sinulat ni King David na sulat, yun ay ipinadala niya mismo kay Uriah na asawa ni Batseba. So, hindi binuksan ni Uriah yun, dahil kung bubuksan ni Uriah yun, makikita niya na siya malayo o nakalagay doon na siya po ay mawawala na naman. So, ngayon po, mga kapatid, nang mangyari po yun na sila'y nakipagbaka, at nang siya po ay mawala na ng buhay, yung general na si Uriah at naging malaya po si Batseba. Subalit isang pangyayari na ang mga bagay nito ay hindi lingid sa harapan ng Diyos. Inililihim niya, subalit ang sabi ng Diyos kay Propeta Nathan, puntahan mo si Haring David at sabihin mo na siya'y nagkasala. At nang pumunta si Prophet Nathan, ang sabi ng banal na kasulatan, nagbigay siya ng isang parabola na mayroong isang taong mayaman at mayroong isang taong mahirap. Mayroong isang taong mayaman na nagkaroon po ng mga bisita, at yung isang minamahal na alaga na kinalingan ng taong mahirap na ito, na itinuring niya bilang isang pamilya, ito yung kanyang kinuha. At ito ang siyang inihanda para sa mga naging bisita ng taong mayaman. Ano ang sabi ni David? Kinakailangan na yung taong gumawa ng kasamaan ito, siya ay dapat mamatay. At kinakailangan ibalik ng iba yung halagang hayop niya doon sa nawalan ng buhay. Alam ni David
yung pagkakamali, yung pagkakasala ng taong kanyang hinusgahan na mabigat na kasalanan, kaya mabigat ang parusa na dapat niyang tanggapin. Ang sabi po ng 2 Samuel chapter 12, verse 13, sinabi ni Prophet Nathan na ang karamlang iyon, na ang taong mayaman na iyon ay walang iba kundi siya. Na siya yung gumawa ng malaking pagkakamali at ang naging kasalanan ni David. Nagkaroon ng tinatawag na adultery at nagkaroon po ng tinatawag na naging murderer po siya. So mga kapatid, nang malaman po ni David ang bagay na ito, ang sabi ng verse 13 ng 2 Samuel chapter 12, at sinabi ni David kay Nathan, ako'y nagkasala laban sa Panginoon. At sinabi ni Nathan kay David, inalis din ng Panginoon ang iyong kasalanan, hindi ka na mamamatay. Ang kabayaran na gawa na kasalanan ni David sa naging buhay ni Uriah at ni Bathsheba sa harapan ng ating Diyos na makapangyarihan ay kamatayan ang kapalit. Sa spiritual naman, or the wages of sin is death. At ang sabi ng banal na kasulatan, nang malaman niya na siya ay nagkasala, na siya'y mamamatay, ano ang dapat gawin ng isang taong nagkasala sa harapan ng ating Diyos na makapangyarihan? Kinakailangan na tayo ay matuto na magpakumbaba sa harapan ng Diyos at ating aminin ang ating mga pagkakamali. Kaya sabi po ng Biblia sa aklat ng awit na ito ang ginawa ni David. Ang sabi ng verse 5 sa Psalm chapter 32 na ganito po ang nakasaad sa banal na kasulatan, aking kinilala ang aking kasalanan sa iyo at ang aking kasamaan ay hindi ko ikinubli. Aking sinabi, aking ipahahayag ang aking pagsalansang sa Panginoon at iyong ipinatawad ang kasamaan ng aking kasalanan. Proverbs 28 verse 13, ganito pa rin po, bago natin magpatuloy, siyang nagtatakip ng kanyang mga pagsalansang ay hindi giginhawa, ngunit ang nagpapahayag at nag-iiwan ng mga iyon ay magtatamo ng kaawaan. So, ang sabi ng Biblia, kinilala ni David ang kanyang pagkakasala. Inamin ni David ang kanyang mga pagkakamali na siya ay nakagawa ng hindi ayon sa kalooban ng Ama at nariyan na sa kanyang pagsisisi, mga kapatid, siya ay pinatawad ng Diyos. Ang isa na pinatatakutan ni David, hindi na siya mawala sa pagkahari, mawala yung kanyang kayamanan. Hindi yun ang pinatatakutan ni David. Ang pinatatakutan ni David, ang sabi ng awit 51 verse 8 up to 10 o 10 up to 8 at 10 up to 12, yung sinabi ni David sa Isaiah chapter 51, created in me, O Lord, and renew
presence, O Lord, and take not thy Holy Spirit within me. Restore unto me the joy of salvation at alalayan ako ng iyong Espiritu. Ito yung kanyang kinatatakutan. Likay mo ako ng isang malinis na puso, O Diyos, at magbago ka ng isang matuwid na Espiritu sa loob ko. Huwag mo akong palsin sa iyong harapan at huwag mong bawiin ang iyong Santong Espiritu sa akin. Ibalik mo sa akin ang gagalakan na iyong pagliligtas at aalalayan ako ng pusang Espiritu. Ito yung kinatatakutan ni David, na siya'y mapawalay sa presence ng Lord, na yung Espiritu ng Diyos ay mawala sa kanya, sapagkat nakita niya ang naging buhay ni King Saul, nang siya iniwanan na ng Diyos, nang ang Espiritu ng Diyos ay mawala, at yung masamang Espiritu ang bumalik, at siya po ay naging defeated, hindi siya naging talunan. At sa kanyang mga pagdidesisyon, sa kanyang ginagawa, nariyan yung kapalpakan dahil wala na yung presence ng Lord, wala na yung leading ng Lord, wala na yung guidance ng Lord, at yan ang kinatatakutan ni David. Hallelujah! Kaya mga kapatid, siya ay nagsisi sa kanyang pagkakasala, sa kanyang pagkakamali. Mabigat yung kanyang pagkakamali, mabigat yung kanyang pagkakasala, pero makikita natin yung mercy ng God, makikita natin yung grace ng ating God, makikita natin yung kanyang pagpapatawad. Tayo, ngayon na naririto, saan ka man naroon, ano ang ating sitwasyon sa harapan ng ating Diyos? Lumalakad ba tayo na mayroong kawanan? Lumalakad ba tayo sa katwiran? Lumalakad ba tayo sa kalooban ng ating Ama? O tayo ay lumalakad sa kadiliman? Nais ng ating Diyos na buhay, ang ating Diyos na banal, na ang bawat isa'y huwag mamuhay sa kadiliman. Huwag mamuhay sa kasamakan. Kung bakit ang Diyos ay mahabagin at maway mapagpatawad, binibigyan niya ng pagkakataon ng bawat isa atin upang ayusin ang ating relasyon, ang ating pamumuhay sa harapan ng ating Diyos na makapangyarihan. Sapagkat ikaw, ako, tayong lahat ay mahal ng ating mahal na Panginoon, na kanyang inialay ang kanyang buhay sa krus ng Kalbaryo. Kaya at maalalahanin ang Holy Sabbath. So, nandiyan na ang ating Panginoon ay nagbigay ng pagpapatawad kay Aaron. Kaya nasabi ng ating Panginoon doon sa kanyang kwento na mayroong isang alipin na siya ay pinatawad, na siya ay binigyan na ng pagkakataon ng Diyos na huwag nang alalahanin yung kanyang mga utang dahil sinisingil siya. Siya'y nakiusap na ipagbili maging yung kanyang kayamanan. At nang siya po ay makalis dahil hindi na po yun binigyang halaga ng kanyang Panginoon, tabla na. Nakasalubong niya ngayon yung kanyang kapwa alipin. At nang makita niya, nasalubong niya, siguro Bisaya masali ko, sa likutan. Sa tiyan nakatilutan, kaya wala yung pagkakakilit ng biyutangan nun, hindi mata niya pa nun. Ako may gusto rin bungay din. Sa likod niya.
So, ang sabi ng Biblia, ikaw ay mayroong kasalanan sa akin. 10 taon na hindi mo binabayaran yung utang mo sa akin. Nakagawa ka ng pagkakasala sa akin. At ngayon, sinisingil na kita. Nakikiusap ngayon itong kanyang kapwa-alipin. Ako ay humingi pa ng pagkakataon at aking din may ibibigay, aking mababayaran yung aking pagkakautang sa akin. Ayaw nang bigyan ng pagkakataon, ayaw nang bigyan ng pagkakataon ang taong ito na kapwa-alipin. Kahit na ipagbili mo ang iyong asawa, ang iyong ari-arian. So in the Old Testament, maging yung mga tao talaga pinagbibili. Katulad ni Joseph, pinagbili siya ng 20 pieces of silver. So ngayon mga kapatid, ang sabi ng Biblia, napilitan siya na gumawa ng paraan upang mabayaran. Sabi ng Biblia, nung makita ng kapwa nila mga alipin, nalungkot sila. Hindi sila natuwa. Dahil siya pinatawad, pagkatapos hindi siya marunong magpatawad. Sino po sa inyo ngayon yung mayroong kagalit na ginawa kayo ng kasamaan? Niloko kayo. Binigyan din ng ating Panginoon na sinasabi ng Biblia na kinakailangan na ikaw ay marunong magpatawad. Sapagkat kung hindi ka marunong magpatawad, hindi ka rin patatawarin ng ating Ama. Kaya maging sa Lord's Prayer, mayroong na-mention yung Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day, bigay mo sa amin ng pagkain na araw-araw, at ipagpatawad mo yung utang namin sa nagkakutang sa amin. Sabi ng aklat ng Leviticus chapter 19, verse 17, bagamat ito po'y para sa mga kausap ng Diyos, kay Moses, na ito po'y mga Levita, mga Hudyo, pero magagamit natin yan maging sa bawat paglilingkod natin sa Diyos. Yung katagat ito, nagsabi po, huwag ninyong kapupuotan ang inyong kapatid sa inyong puso. Huwag ninyong kapupuotan ang inyong kapatid sa inyong mga puso. Kaya sabi ng Colossus 3:13, magpatawaran ang bawat isa. Magbigayan, magmahalan, magtulungan, magkaunawaan, magdalaginan. Iyan ang nais ng aking mahal na Panginoon. Wala po ba kayong kaalit ngayon? Wala po ba kayong magalit ngayon? Bago kayo pumunta dito. Yung naging kaalit ninyo, pinatawad na ba ninyo yung mga kaaway ninyo, yung mga kapatid ninyo? Sapagkat ang sabi po ng 5:23-24,
24 na aklat ng Matthew. Kaya doon inihandog mo ang iyong haing sa darban. At doon maalala mo na ang iyong kapatid ay mayroong anumang laban sa iyo. Iwan mo roon sa harapan ng manang ay mo at tumawag ka ng iyong laban. Makipagkasundo ka muna sa iyong kapatid at kung magkabir ay magbalik ka at ihandog mo ang iyong haing. So nais ng ating God Almighty na kapag tayo sumasamba sa Kanya, a living sacrifice, holy, at nariyan din po yung ating heart. Ito po ay dapat pure. Ito po ay dapat dalisay. Ito ay dapat malinis. Na walang kinikilkin, na puot, na inanakit, na galit, kundi nais ng ating Panginoon na ang ating buong pagkatao na ito'y ating alis sa Kanya. Na mayroong kalinisan upang tayo ay i-bless ng Diyos. Upang tayo tanggapin ng Diyos. Na-mention ko nga sa inyo kanina na tayo lahat ay makasalanan. Pero nariyan ang kahabagan, ang biyaya at pagpapatawad ng Diyos. Pagnoon, sabi ni Peter, how many times na aking pong patatawarin ang aking kapatid? 7 times? Na aking patatawarin ang aking kapatid. Yung una, okay lang. Yung pangalawa, okay lang. Pero yung katlo, kapat, ay, ano nangyari ito? Paglokohan na ako, maskip. Ha? Makasawa na. Akakit pa mo, bubuka na kadaya. Dahil may pitang kettle. Tanggete pa yung magdadalong medyo na ito. Pero ikikit pa mo. Kaya mo nga kapit yung buwal ko dahil. Yun po yung kasaligan na ikay kamampangan. Yan po. So mga kapatid, ang sabi ni Peter 7 times. Pero sabi ni Lord, Peter, konti pa lang yan. 70 times 7. 77 or 490. Yun ang sinabi ng Panginoon. Napakarami naman. Unlimited po yun. Bakit? Tatanungin ko po kayo. Kung ang Panginoon nagsama sa pagpapatawad natin, sa pagpapatawad sa atin, may higit ng 400, 90, higit pa po doon yung nagawa natin pagkakasala. Araw-araw. Sabi ni James 4:17, nakagawa ka ng mabuti, hindi mo ginawa, nakasala ka. Minsan yung dila natin, nabigla ka, putusin mo po naman eh. Diba? Nila mo siya na sexy. Ano ang kasalanan niya? Sexy yan. Pero kapag nagkaroon na ng last, masamang intensyon, kasalanan na po yan. So mga kapatid, binibigyan din ng ating God na kung tayo ay kaya niyang patawarin sa ating mga pagkakamali, sa ating mga pagsalansan, kinakailangan tayo ay handa rin magpatawad sa mga nagkamali sa atin. Kaya sa niroon, huwag kayong magkakaroon ng buod. Ang buod ay nakakamatay. Mabuod ka lang sa iyong kapatid, pinapatay mo na, ikaw ay mamamatay sa atin. Sipin ninyo ngayon, yung mga nakaaway ninyo at ngayon nakaaway ninyo, ano yung ginawa nila sa inyo? Kung bakit nagalit?
Magbibigay po ako ng isang halimbawa na ang halimbawa ito hindi po biro-biro halimbawa. Sabi po ng Biblia sa Genesis chapter 45 verse 5 na ganito po ang nakasaad. At ngayon, huwag kayo magdalawhan o magalit man sa inyong sarili na inyo akong ipinagbili rito, sapagkat sinugo ko ng Diyos sa hunahan ninyo upang maghadya ng buhay. Sino ang kausap ni David? Yung kanyang mga kapatid sa father side. Si Joseph Ubal. Sapagkat ang tunay na kapatid ni Joseph ay si Benoni na tinawag na Benjamin. So yung kanyang mga kapatid sa mga mapagbasa ng Biblia at nakikinig ng mga pangangaral, sharing, alam na po siguro ninyo ang naging kasaysayan ni Joseph the Dreamer. Tinawag siya Joseph na siya'y mapanaginip. At meron siyang gift of interpretation of visions and interpretations of dreams. Si Joseph ay pinagkalooban ng ganyang kalooban. So dahil siya po ay kinainggitan ng kanyang mga kapatid, kaya yung inggit, yung selos, hindi maganda at nakakamatay. Maraming nagselos, pinatay niya yung pinagselosan. Maraming inggit na napahamak. Dahil nainggit sila kay Joseph na malapit si Joseph kay Jacob. Isang araw, ano ang naisip ng kanyang mga kapatid? Sabi ni Jacob, puntahan mo ang iyong mga kapatid. Tignan mo yung kanilang kalagayan sa kanilang pangangalaga ng ating mga hayop. At nang siya pumunta at naabutan niya at sabi ng tinanong niya, nandoon sila. Puntahan mo sa lugar ng Dotan at masusumpan mo ang iyong mga kapatid. At nang siya po ay pumunta kung saan at pinagtanungan niya doon sa lugar, at awang siya malayo, siya po ay naaninag na po ng kanyang mga kapatid at papalapit ng papalapit sa kanya. At ang kaagad na inisip ng kanyang mga kapatid, siya ay papatayin. Kaya nang siya dumating, inihulog siya doon sa balon. Buti na lang wala talagang tubig yung balon dahil kung merong tubig yun, patay siya. Pero yung yung plano po ng Diyos. So inihulog siya doon sa balon. Napakasakal po doon. Kapatid mo, papatayin ka, gagawin ka ng kasamaan, sa halip na mahalin ka, pangalagaan ka, dapat yun mangyari. Pero hindi, nang dahil sa inggit, nang dahil sa selos, at yun ay plano ng Diyos. Sabi ni Ruben, huwag natin gagawin yan, kapatid natin din natin si Joseph. Umalis si Ruben, dumating ngayon yung mga Egyptian, yung mga Ismailite. At natin po, ang sabi ng Biblia, kinuha siya at siya ay ibinenta sa halagang 20 pieces of silver. At nang siya po ay magating sa Egypt, siya po ay binili ni Mr. Potiphar.
na isa sa mga sundalo ni King Pharaoh. At nang siya po ay nandoon na, binili siya ni Potiphar, at dahil nakita niya na ito'y pagkakatiwalaan, na ito'y maaasahan, na siya pinapatnubay ng Diyos, naging katiwala po ni Potiphar doon sa kanyang bahay. Siya ang nangalaga, siya ang nangasiwa, at isa lang ang huwag na gagawin ni Joseph, huwag niyang pakialaman si Mrs. Potiphar. Dahil gwapo, macho, mahirap po pala maging gwapo, buti hindi ako naging gwapo. Mahirap yung maganda, di ba? Mahirap po yan. Di balik-bakit na katulad ko, wala namang interest. Pero kapag gwapo ka talaga, maraming mahanga sa iyo. Maganda ka, maraming mahanga sa iyo. Di ba? Sa tingin lang, parang mauubos ka na. Kaya sa mga gwapo, sa mga maganda, ingat lang po kayo. So mga kapatid, kaya mention ko yan talagang dahil gwapo si Joseph, kaya naangahan siya ni Mrs. Potiphar. Kaya naangahan siya. Na-crush niya ngayon si Joseph. Kaya yung mga asawa niyo, bantayin niyo. So ano pong nangyari? Ayoko ang sabi ni Joseph. Ilang beses niyang sinasabing, lie with me. Araw-araw sinasabi niyang, sipingan mo ako. Pero ayaw ni Joseph. Dahil sabi niya, hindi ko iyan magagawa sapagkat yan ay malaking kasalanan sa harapan ng Diyos. Yan ay malaking pagkakamali sa harapan ng Diyos. So, 39 verse 7 siguro, 39 o 37, sabi po, at nangyari pagkatapos ay pinamahala sa aking lahat. Walang sinumang nakilaki sa akin sa bahay ito, walang ipinagkait sa aking anong bagay, kundi ikaw lamang. Sapagkat ikaw ay kanyang asawa, paano ng aking magagawa itong malaking kasamaan at kasalanan laban sa Diyos? Paano ko ito magagawa? Ito'y malaking kasalanan at kasamaan sa harapan ng Diyos. The fear of the Lord is the beginning of knowledge, wisdom, and depart from evil. Kaya sabi ng Biblia, siya po ay tumatanggi. Kaya ito po ay sisingin ko sa Proverbs 6:32 na ganito po ang napasaad sa Biblia. Siya nag-aamin ng pangangalan niya sa isang babae walang bait. At ang gumagawa niyo ay nagpapahamak sa kanyang sariling kaluluwa. So, sabi ng banal na kasulatan, pinrain up siya ni Mrs. Potiphar. Sang araw, naglilinis siya doon sa bahay, doon sa kwarto. Ang sabi ni Mrs. Potiphar, sitingan mo ko. Pero ayaw niya, kinuha niya yung malabat o damit ni Joseph. At tumakbo si Joseph, papalayo kay Mrs. Potiphar. Hindi sinabi ni Joseph, lalapit ng father, tuktukan ko na. Hindi yung tukso, layuan mo ako. Hindi. Kundi si Joseph ang bayo doon sa tukso, tinakbuhan niya sa tukso. Hindi niya nilapitan yung tukso. So, anong sabi ng Biblia? Siya po ngayon ay na-frame up ni Mrs. Potiphar, dumating si Mr. Potiphar,
at ikinuwento niya, kabaligtaran lahat, at nabilanggo si Joseph ng walang kasalanan. Dumating yung araw na nagkaroon ng dream, tagagawa ng alak at tinapay ng ari. So, nagkaroon sila ng panaginip na 3 days na binigyan ni Joseph at nangyari. So, isang araw. Sabi niya, huwag mo kong kalilimutan kapag ikaw ay nagbalik ng paggawa ng alak ng hari. So, dumating yung araw na nagkaroon ng tinatawag na tagtuyot, nagkaroon ng pangilain o panaginip si King Pharaoh na pitumbakan, mataba, pitumbakan na bayat, halaman na malulusog at ito po yung naging pitong bayat na halaman at na hindi na mapakali ngayon ang hari. Hanggang naisip nila, yun nga, pinatawag siya, binigyan niya ng interpretasyon na yung pitong baka na matataba at halaman na matataba na malulusog 7 years na magkakaroon ng kasaganaan. At yung payat na yun, 7 years na magkakaroon ng tagtong at magkakaroon ng drought. So, pinatawag siya ngayon at binigyan niya ng interpretation at nang maganap na 2 years ang nakakaraan, wala na rin makain yung kanyang pamilya. Nabalitaan na sa Egypt at nandun po si Joseph ay naging gobernador ng Egypt na siya naging katiwala sa lahat ng mga bagay na nandoon na ibinigay ni King Pharaoh sa kanya. At dumating yung kanyang mga kapatid, ito po. Dumating yung kanyang mga kapatid, hindi siya nakilala. Pero nakilala niya yung kanyang mga kapatid. Anong nasa isip kaagad ni Joseph? Ako naman ang gaganti ngayon. Pinahirapan ninyo ako. Hindi niyo ako minahal. Inabuso ninyo ako. Kinaingitan ninyo ako. Nabuot kayo sa akin. So maraming mga bagay na dapat na ikagamit ni Joseph sa kanyang mga kapatid. Kung bakit siya naghirap. But it is a purpose plan of the living God sa kanyang mga kapatid. So, sabi ng Biblia, siya po ay tumago, naganap ng kwarto, at doon na siya umiiyak, na siya maagulgol. Bakit siya umiiyak? Umiiyak ba siya sa kagalakan na ngayon makakaganti na ako sa aking mga kapatid? Hindi po. Umiyak siya dahil sa mahabang panahon hindi niya nakita yung kanyang pamilya, maging kanyang mahal na ama. Na bagamat siya'y ginawa ng kasamaan ng kanyang mga kapatid, na sa oras na yan maaari siya makagaganti, hindi niya ginawa yun. Ni inanakit, ni puot, ni galit, ni kataasan, wala siya sa kanyang puso, kundi nandoon yung pagmamahal, nandoon yung kanyang pagmamalasakit sa kanyang mga mahal sa mga. Natuwa siya, masakit na ng ginawa, pero ang kinagagalak ko, nakita ko na sila ay buhay, na sila ay malakas ng buhay maging aking ama. Kaya nang malaman at pakilala na po ngayon si Joseph sa kanila, doon sila nagkaroon ng takot. Kaya yung na-mention doon sa 45 verse 5 na sinasabing dahil nagpakilala na siya, na siyang kapatid, nagkaroon sila ng takot dahil iniisip nila na si Joseph ngayon ay gaganti sa kanila. Pero wala sa kanyang kalooban, sa kanyang kaisipan, sa puso, nagagawa siya ng kasamaan sa kanyang mga kapatid. Minahal niya, kinalingan niya, binigyan niya ng pagkain.
yung kanyang mga kapatid. Pinatawad niya yung kanyang mga kapatid. So, ang pinakakwento lang po, ganito, dahil siya ng ating tinatalakay, gaano man kasakit, kapait, ang inyong naranasan sa inyong mga kapatid, sa inyong mga katunggali, mga kaaway, mahalin pa rin natin sila, patawarin natin sila. Katulad ng sinabi ng ating Panginoon, Ama ko, patawarin mo sila, hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Palakpakan po natin.